Hello, ayan guys. For today's videos guys, pag-usapan natin guys yung mga vlogger. Yan, mga vlogger po na na-monetize na or sumikat na po sa social media. Ayan. Kasi marami po ako napapansin guys na mga noon pa man okay pa naman sila sa social media kasi parang humble pa sila, pero after po nung sumikat na po sila or umangat-angat na sila is umiba na yung pakikitungo sa kapwa followers o sa mga subscribers. So, ito tips lang guys, bilang isang vlogger, wag po nating itaas masyado yung noo natin kasi na-monetize na tayo or kumikita na tayo sa social media. Ayan guys, pakakatandaan nyo guys na hindi po tayo makakarating sa naabot natin ngayon kung hindi wala po yung mga followers natin or mga subscribers natin. Ayan. So, sa lahat ng sila po yung pinaka-importante. Ayan, kasi kung wala po sila is wala ka rin ngayon sa kinaroroonan mo. Ayan. So guys, payo lang po sa mga ka-vlogger ko din. Ayan, kung darating man ang time na guys na umangat na po kayo, wag po kayo makalimot na lumingon po sa mga subscriber nyo, likewise po sa mga followers nyo. Kasi sila po yung nagpaangat sa inyo dyan at sila po yung naglagay sa inyo dyan. Sila ang nagluklok sa inyo kung bakit nandyan kayo ngayon. Ayan. Kung kumikita man kayo dahil din po sa kanila yan. Kasi kung wala po sila, wala rin po kayo dyan sa kinatatayuan nyo ngayon. Yun. So, masasabi ko lang guys sa mga kapwa vlogger dyan, ayan, maging humble po tayo. Ayan. Wag po tayong magbago. Kung ano man po yung nasimula natin, kung ano man po yung ugali natin nung bago pa lang tayo, ayan, ipagpatuloy natin at wag po tayong masyadong sa mga followers natin. Ayan. Kung kaya nga natin tumulong na sa kanila, ayan, pwede po tayong tumulong. Ayan, wag po natin silang masyadong husgahan. Kasi meron po kasi ako naririnig guys na ayan, followers ko lang yan. Ayan, hindi po yan lang. Hindi po lang. Followers mo po yan. Ayan. Kasi nga guys, kung wala po yung mga followers mo dyan, paano kang mag-isa? Diba guys? Respetuhan lang guys. Nire-respeto ka ng mga subscriber mo, ng mga followers mo. Ayan. Respetuhin mo rin sila bilang isang tao. Ayan. Para sa akin kasi guys, yung relationship po ng vlogger saka ng followers or sa subscriber is parang magkapatid lang kayo. Kaya that's why ako halos araw-araw guys nagla-live ako. Kahit na wala na akong time, ayan, situate ko talaga na makakuha ko ng konting time para lang makapag-live ako kasi gusto ko yung magkaroon ako ng time sa kanila. Ayan, malalaman ko kung ano mga problema nila. Ayun, dapat ang gusto kong malaman. Kaya po ako nagla-live. At na-share ko rin guys kung ano po yung nangyayari sa akin sa araw-araw. At makapag-share po sila kung ano po yung mga buhay-buhay nila. Kasi para pagdating ng araw guys na kahit pa paano ay makatulong ka lang naman. Yon. Kasi pag kumikita ka na. Yan. So, wag po nating baliwalain guys yung mga subscriber natin. Likewise po yung mga followers natin. Ayan. Kasi sila po yung naglagay sa atin dyan sa kinaroroonan natin ngayon. At sana, isa pa guys, sumunod din tayo guys sa patakaran kung saan po tayo nabilong. Likewise, kung nasa YouTube channel ka, meron po yan silang standard community na na sinusunod. Ayan. Iba-iba po yon, pero halos magkahawig lang naman po yung mga mga policy ng bawat social media. So, sumunod din tayo guys sa mga policy para po hindi po tayo maibaba at wag po tayong magalit guys kung once na nagkaroon tayo ng violation kasi
ibig lang sabihin guys, hindi nyo po binasa ng maayos at hindi nyo po sinunod yung mga policy po ng bilang isang social media. Hindi nyo po dapat medyo masyadong iniintindi mo yung mga policy para po hindi ka magkaroon ng mga violation. Yon. So ang violation lang naman guys, hindi ibig sabihin na tanggalin ka na sa bilang isang vlogger. Yun po ay paalala lang po ng isang sinalihan mo na mali po yung ginagawa mo. Basahin niyo po ito kasi ito po yung tama. Dito po tayo sa tama, dito po tayo susunod sa tama. Yan. Kaya po minsan nare-restrict tayo, na violation tayo. Ayan. Kaya dati guys, nasa pa lang ako, sa reels ako minsan, nagkaroon ako ng, na-stress ako kasi bakit ganito, bakit ganun. Kasi nga guys, tamad ako magbasa ng mga, ng mga policy. Kasi pag minsan nakita ko, ang haba, ay nako, hindi ko na babasahin yan, ayan. Tapos pag na-restrict ako or nagkaroon ako ng violation na nagagalit ako kasi bakit naman, ano na naman yan, ayan. Pero guys, sa totoo lang, kasalanan ko yun kasi hindi ko po binasa na maayos yung policy at inintindi na maayos yung policy para po maiayos ko rin kung ano po yung mga dapat kong gawin. So, ganun lang yun guys. At pangatlo guys, lagi po natin isiset po natin lagi yung mga bagay-bagay na mga ginagawa natin para po hindi tayo maubusan ng oras at hindi din kasi tao lang tayo guys, kailangan din natin magpahinga katulad ko. Katulad ko guys, nagtatrabaho ako ng 12 hours. Pagdating ko ng bahay, yun, gumagawa ako ng mga gawaing bahay. After noon, pag nakakain na ako, saka lang po ako gumagawa ng mga content. So, after na tapos na ako magawa ng content, ayan, nagla-live na ako. Ayan, hinati-hati ko yan guys. Minsan, na merong isang oras, minsan kalahating oras kasi nga, hindi na po magkasya yung oras ko. Ayan, minsan nga, kahit naglalaba ako guys, nagbibideo ako kasi para, magkaroon ako ng content dahil wala na akong time. Kasi kung gagawa pa ako ng content para mamaya, wala na po kasi ang haba po ng mga gawain. So, ganun lang guys, time management lang guys yung gagawin nyo. Ayun. Saka yung pag nag-post po tayo ng guys, ng tawag nito, yung mga vlog natin, may oras po yun guys. Ako guys, sinusunod ko, katulad dito sa social media, sa YouTube channel, kadalasan kong magpo-post ako is merong 8 a.m., 7 or to 8 a.m., ayan. Saka sa gabi po, pwede po akong mag-post ng 6 p.m. to 8 a.m., ayan. Pag once na nag-post po ako ng 10 p.m., nakakanood na lang po nun mga taga-ibang bansa. So, maganda yan i-post pag nasa YouTube channel ka. At dito naman kasi, kadalasan po dito sa, sa Reels, pag ganun po ang pag-post mo, wala na po manonood. So, parang matatambak po yung nyo, yung vlog nyo. Kaya, ginagawa ko guys, dito sa sa Reels, nagpo-post po ako dito sa Reels pag maga guys, 4 to 6 a.m. Yan. Pag hapon naman guys, nagpo-post ako ng 6 to 8 a.m. p.m. Ayun. Kasi dapat guys, titingnan niyo siya kung may mga ginagawa ba yung mga tao or uuwi na ba sila, so cellphone na lang ba ang hawak nila. Ayan. Kasi para makakanood sila. Kadalasan guys, pag uuwi na sila, 6 uwian na. So, hawak na nila ang cellphone nila. So, makakapanood na sila kung ano man yung mga ginawa mong mga vlog. So, sa maga naman guys, pwede kang mag-post ng 4 a.m. kasi bumibiyahe pa lang yun sila, nanonood pa rin yun sila sa cellphone. So, hanggang 6. Pagdating ng 6 yan guys, start na yun sila sa trabaho. 8 a.m. naman, break time yun, kaya makakapanood ulit sila. So, ayan guys, sana may natutunan kayo guys sa mga tips ko sa inyo. Ayan, follow for more guys. And good morning everyone. Ayan. Thank you po sa mga followers ko. I love you.